sa lahat. Happy Lord's Day po. Buksan natin ang ating mga Biblia in the book of Genesis at tayo po ay magpapatuloy sa huling parte ng chapter 19. So this is the last phase na atin pong aaralin ng chapter 19. And the next Sunday, we will take a pause kasi pupunta po dito ang mga kapatid natin from Taytay Rizal, from Christ Community Church to upang mag-oversight sa atin. And so, Pastor Olan will have his own verse na gagamitin sa pangaral. So, the next month, August, we will continue in chapter 20 ng Genesis. But anyway, I'm so glad kasi matatapos natin ang chapter 19 for this month. So, we will be studying Genesis 19, verse 30 hanggang verse 38. Chapter 19, verse 30 hanggang verse 38. Now, bilang pagbabalik tanaw po, nakaraang linggo, natutunan natin kung paanong ang pananalangin para sa iba ay ginagamit ng Diyos para sa pagliligtas niya sa kanyang mga pinili o mga hinirang. So, binibigyang diin na hindi po ang pananalangin ang nakakapagligtas. Hindi dahil nanalangin ka sa taong iyon, siya ay maliligtas. No. Hindi po iyon ang dahilan kung bakit maliligtas ang tao, at hindi rin po ang pananalangin ang mag-uudyok sa Diyos para magligtas. Bagkus po, ang pananalangin po ay niloob ng Diyos na maging isa sa kaparaanan niya sa pagliligtas. So magkaiba po yung dahilan sa kaparaanan. Okay? Kaya hinihikayat at hinihamon tayo hanggang ngayon sa kung paano tayo nananalangin. Unang-una, para sa ating mga kapamilya. Pangalawa, para sa ating mga kaibigan at kakilala. Patuloy po tayong magkaroon ng malalim na pagkaunawa sa kasalanan at kaligtasan na kay Kristo lamang, nang sa gayon ay patuloy tayong magsikap na manalangin para po sa ating mga minamahal sa buhay, para sa kanilang kaligtasan. So tandaan niyo po lagi, ang panalangin natin para sa iba ay kaparaanan ng Diyos para sa pagliligtas. Hindi ito magliligtas sa kanila, but ito ay gagamitin ng Diyos upang iligtas din sila. So nawa, ganun natin nakikita ang kasalanan na magdadala sa impyerno at magdadala ng banal na puot ng Diyos sa isang tao. Pero ganun din po ang pagmamahal ng Diyos kay Kristo na tayo'y maliligtas sa kung sino man ang manampalataya sa Kanya. Kaya ngayong umaga, babalik naman tayo sa salaysay patungkol kay Lot. Kasi last week, medyo nag-segue tayo at tiningnan natin yung commentary patungkol kay Abraham. Although chapter 19 is mainly about kay Lot, yung mga nangyari kay Lot. Si Lot po ay pamangkin ni Abraham. Okay? Now, in the last part of chapter 19, babalik muli tayo kay Lot. Tingnan natin kung ano po ang mangyayari dito, and by the grace of God, may He teach us kung ano ang dapat natin pong ipamuhay ayon dito. Tayo po'y magsitayo sa pagbabasa at pagbibigay pugay sa Diyos na siyang mangangaral sa atin sa umagang ito. Sa pamagitan ng kanyang salita, Genesis 19, verse 30 to 38, let us read the word of God. Umahon si Lot, papalabas sa Zoar at tumira sa bundok, kasama ang kanyang 2 anak na babae, sapagkat siya'y takot na tumira sa Zoar. Siya'y tumira sa isang yungib kasama ang kanyang 2 anak na babae. At sinabi ng panganay sa bunso, ang ating ama ay matanda na at walang lalaki sa lupa na sumiping sa atin ayon sa kaugalian ng buong lupa. Halika, painumin natin ang alak ang ating ama at tayo sumiping sa kanya upang mapanatili natin ang binhi ng ating ama. At pinainom nila ng alak ang kanilang ama ng gabing iyon, at pumasok ang panganay at sumiping sa kanyang ama. Hindi nalaman ng ama nang siya'y mahiga, ni nang siya'y bumangon. Kinabukasan, sinabi ng panganay sa bunso, tingnan mo, ako'y sumiping kagabi sa aking ama. Painumin din natin siya ng alak sa gabing ito. Pumasok ka at sumiping sa kanya upang mapanatili natin ang binhi ng ating ama. At pinainom din nila ng alak ang kanilang ama ng gabing iyon. Tumindig ang bunso at sumiping sa ama. Hindi nalaman ng ama nang siya'y mahiga, ni nang siya'y bumangon. Sa ganito'y kapwa nagdalang tao ang mga anak ni Lot sa pamagitan ng kanilang ama. Nanganak
ang panganay ng isang lalaki at tinawag sa pangalang Moab, na siyang ama ng mga Moabita hanggang sa araw na ito. At ang bunso ay nanganak din ng isang lalaki at tinawag sa pangalang Ben-ami, na siyang ama ng mga anak ni Amon hanggang sa araw na ito. Ito po ang salita ng Panginoon. Tayo manalangin. O Diyos, patuloy naming hinihingi ang kaunawaan ng salita mo na ipapangaral ngayong umaga. Pakita mo po sa amin kung gaano kalaki ang magiging dulot ng kasalanan at pakita mo rin patuloy sa amin ang iyong biyaya kung paano ito magliligtas, bagaman ang mga bagay ay nagmumula at ginagawa sa kasalanan. At sa lahat ng ito, ikaw po ang mabigyan ng kapurihan. Amen. Tayo magsiupo. Now, just a short recap, kung matatandaan niyo po, nung pinaalis na po ng mga anghel, sila Lot palabas sa Sodoma, di ba? Kasi lilipulin na ng Diyos ang Sodoma at Gomora. So sa biyaya ng Diyos, sa habag ng Diyos, iniligtas ng Diyos si Lot. At nung papaalisin na palabas ng anghel si Lot, ay humingi ng pabor si Lot. Natandaan niyo yung pabor na hiningi ni Lot, na sa halip, na sa bundok pumunta, kasi sabi ng mga anghel, pumunta ka hanggang sa bundok, baka ikaw ay mamatay. Pero sabi ni Lot, pwede ba na doon na lang sa Zoar? Tandaan niyo yan? Di ba? Sabi niya, pwede ba doon na lang sa Zoar? Kasi kung doon pa ako sa bundok daw, baka mamatay daw siya. So yun ay pagpapakita ng kahinaan ng kanyang pananampalataya, no? Hindi niya pinakinggan yung salita ng Diyos sa pamagitan ng anghel. Kaya ang nakita niya kung ano yung sa tingin niyang maliligtas siya. Pero sa biyaya pa rin ng Diyos, pinahintulutan siya ng anghel at doon siya napunta sa Zoar. At kung matatandaan ninyo, napakalapit lang po ng Zoar doon sa Sodoma. 'Di ba? Kung matatandaan ninyo, nung unang sumilay ang araw, at pagkatapos nung nasa taas na yung araw, 30 minutes, hindi lalagpas ng 30 minutes ang oras na kailangan para tumaas yung araw doon sa lugar na ito. Pero pagtaas ng araw, nandoon na si Lot sa Zoar. So doon pinapakita kung gaano kalapit yung Zoar doon sa Sodoma, no? At ngayon naman, ang dahilan kung bakit binanggit ito ni Lot ay dahil baka maabutan daw siya ng hatol kung siya pa ay pupunta sa bundok. So that's the reason bakit sinabi ni Lot na pwede ba sa Zoar na lang ako pumunta. Now, pinahintulutan siya ng mga anghel, pero ngayon, pagpapatuloy natin ang pagbabasa sa Genesis 19, ngayon ay makikita natin sa verse 30. Anong nangyari? Umahon si Lot, papalabas sa Zoar, at siya'y tumira saan? Sa bundok. Kasama ang kanyang dalawang anak na babae. Bakit siya pumunta sa bundok? Kasi siya po ay takot na tumira sa Zoar. Di ba? At siya'y tumira doon sa yungib kasama ang kanyang dalawang anak na babae. Now, hindi po binanggit ang dahilan kung bakit takot na tumira si Lot sa Zoar. Hindi binanggit, so hindi natin alam. Huwag natin dadagdagan ng Biblia. Pero, assumptions natin, maaari nating sabihin, ito ay dahil baka pag-initan si Lot ng mga tao doon sa Zoar kapag nalaman na siya ay taga-Sodoma. Kasi alam niyo po ba, sa panahon nila, at even in the New Testament, kapag ikaw ay may ginawang mali, tapos pumunta ka sa isang lugar, tapos may nangyaring hindi maganda sa lugar na yon, ikaw ang may dala-dala ng sakuna. Ganun ang pag-iisip nila. So it's possible na maaring naisip ni Lot na baka magalit ang mga tao na mga taga-Zoar sa kanya kapag nalaman na siya ay taga-Sodoma, at baka kasi nga daw may mangyaring masama doon sa Zoar. So again, hindi ito sinabi sa Biblia, so hindi ito ang maaring dahilan. But again, maaari nating isipin na baka lang ganon. Pero, ano man ang dahilan, malinaw na ang pagpunta nila Lot sa bundok at manirahan sa yungib ay dahil sa takot. So, yun yung pinakasigurado na dahilan, dahil sa takot. Okay? Now, pero kung matatandaan nyo po, kung titingnan nyo in chapter 19, verse 17, sinabihan na siya ng mga anghel na tumakas hanggang sa bundok. Yun ang sinabi ng anghel kay Lot, doon ka sa bundok pumunta.
Pero again, sabi niya sa Zohar, pero kung matatandaan nyo, sinabi ko din sa nung nakaraang 2 linggo ata, doon pa rin siya mapupunta sa bundok. Ang ending niya pa rin sa bundok. Okay? Ang nakakalungkot nga lang, napunta siya doon hindi dahil sa pagsunod. Diba? Hindi siya napunta sa bundok dahil sumunod siya sa instruction ng Diyos sa pamagitan ng anghel. Napunta siya sa bundok dahil sa takot. You see? Nakikita niyo po yung dalawang magkaibang iyon. At minsan, hindi man ito ang punto ng mensahe, i-footnote ko lang. Ibig sabihin, dadagdag ko lang ito, kaunti. Pero hindi ito yung main point, ha? Sometimes, many Christians would choose to learn something on the hard way. Ibig sabihin, doon pa rin ang ending natin, kaya lang pinipili natin na magkasala at parusahan, disiplinahin ng Diyos, pero doon pa rin ang ating ending. Ganon din ang nangyari kay Lot. Naranasan niya yung takot dahil siya hindi na nakinig sa instruction ng Panginoon. Kaya hindi mahirap na maisip kung bakit siya natatakot. Natatakot siya dahil wala sa Panginoon ang kanyang pagtitiwala. So ito yung isang bagay na ini-imply dito. Takot siya dahil wala sa Panginoon ang kanyang pagtitiwala. Yung kanya pa ring nakikita ang kanyang tinitingnan, kaya may takot siya. Kasi kung meron siyang pagtitiwala sa Diyos, kung nakita niya na siya'y niligtas ng Diyos mula doon sa paglipol sa Sodoma, bakit ka matatakot? 'Di ba? Malinaw yun nung hindi niya sinunod yung sinabi sa kanya ng anghel. Again, doon natin makikita ang mahinang pagtitiwala ni Lot sa Diyos nung hindi niya sinunod ang sinabi sa kanya ng anghel. Ang sarili niya at sitwasyon niya ang kanyang nakikita at inaakala niya na yun ang maganda niyang gawin dahil yun ang kanyang nakikita sa halip na magtiwala sa Diyos. Muli, makikita natin dito ang pagiging mahinang mananampalataya ni Lot. So kung ganyan ka rin, kapatid, bagaman ligtas ka, pero it's not a healthy life as a Christian. So may you grow and repent from that. Well, anyway, balik tayo. Makikita natin kung paano siya pinahina dahil sa kapabayaan na inilagay ang sarili sa impluwensya ng mundo. Ganon kahina si Lot. Kasi pinahintulutan niya na maimpluwensyahan siya na makamundong pamumuhay ng mga tao sa Sodoma. Instead na manatili kasama si Abraham na siyang pinili ng Diyos, pinili niya na makisama sa mga makamundong pamumuhay. Kaya tamang sinasabi sa Bible, no? Bad company corrupts your behavior. Kaya nga sabi ko noong nakaraan, possible na ang isang mananampalataya na mamumuhay sa makamundo kapag nakikita mo na mas masaya siyang kasama ang mga taong hindi mananampalataya. That's one thing. No? Ngunit kung ating ipagpapatuloy, makikita natin ang isa pa sa bunga ng pagpapabaya ni Lot. Ito yung isa pong bunga, mga kapatid. Makikita natin ito sa naging impluensya din nito sa kanyang mga anak. Verse 31. Dito sa verse 31, sinabi ng panganay, ang ating ama'y matanda na at walang lalaki sa lupa na sumiping sa atin ayon sa kaugalian ng buong lupa. Tingnan niyo po yung sinabi, no? Ayon sa kaugalian ng buong lupa. Now, may suliranin na binanggit dito. Matanda na si Lot at walang lalaki ang maaaring maging asawa ng 2 anak na babae ni Lot. Now, lagi po natin tandaan na ang pagpapanatili po ng angkan, yung pagpapatuloy ng family line, ay mahalaga po sa panahong ito. Lalong-lalo na, again, sa panahong ito. Kaya makikita natin dito na ito ay isang malaking concern para sa mga anak ni Lot. That's why ganun yung makikita ang sinasabi ng kanyang mga anak. Ngunit, tingnan natin kung paano nila ito tinugunan. Now, hindi ko na po babasahin, pero sa verse 32 to 35, ganito ang nangyari. Ang plano nila ay papainumin ng kanilang ama, lalasingin ng kanilang ama, at sila ay sisiping sa kanilang ama. 2 kasalanan po ang maaari nating makita dito. At yun nga, nangyari nga. Una, ang pagkalasing. Again, ang pag-inom ay hindi kasalanan. Pero ang paglabis na pag-inom na nagdudulot ng kalasingan at wala ng kontrol sa sarili ay isang kasalanan. And clearly, Lot ay nagkasala muli. Pinahintulutan siya na siya ay
malasing. Makikita natin dito na bagaman nakita ni Lot yung paghatol ng Diyos, biruin mo, hinatulan na ng Diyos yung Sodoma, nilipol na, wala nang natira sa Sodoma at Gomora. Pati yung kanyang asawa ay naging asin. Pero after all those na nakita niya, hinayaan niya ang kanyang sarili na uminom ng labis. Nagkasala pa rin siya. And pangalawa, na kasalanan na makita natin dito ay ang tinatawag na incest. Alam niyo incest? Narinig niyo ng incest? Incest ay yung kasalanang pakikipagtalik sa kapamilya. Kagaya ng unang naging pag-iisip ni Lot, na solusyonan ng isang bagay na hindi ayon sa kalooban ng Diyos, bagkus sa isa pamamagitan ng kaugalian ng mundo, ganun din po ang ginawa ng kanyang mga anak. You see? Tandaan niyo si Lot, yung bisita niya, di ba? Yung bisita niya na anghel, gusto ng rapin ng mga taga-Sodoma. Anong solusyon ni Lot? Yung dalawa ko na lang anak na babae, rapin nyo. Sa halip na itong mga bisita ko. Bagaman maganda yung kanyang intention, mali ang kanyang pamamaraan. At sa ganung paraan, ganun din po ang ginawa ng kanyang mga anak. Maganda at tama ang kanilang layunin, mali ang kanilang pamamaraan. Ang kanilang pamamaraan ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos, bagkus ang kanilang pamamaraan ay ayon sa kaugalian ng mundo. So again, this is a warning para sa mga hindi nananatili at nananahan sa salita ng Diyos. It's possible na ating maging solusyon at mga gawa ay ayon sa mundo at hindi ayon sa salita ng Diyos. Malinaw na ang ganitong pagpapasya ng kanyang mga anak ay may malaking kinalaman o impluensya mula sa pamumuhay nila doon sa Sodoma. It's connected po iyon. Maling-mali po ang kanilang ginawa, bagaman maganda ang hangarin nila. Now, sa puntong ito, makikita natin ang muling paalala ng kahalagahan ng pagtuturo ng mga magulang sa landas ng Panginoon sa kanilang mga anak. Again, this will confront you, parents. Ganito po kahalaga na inyong turuan ang inyong mga anak sa landas ng Panginoon. Ang kanilang mga desisyon ay magiging mali kapag hinahayaan natin iyon. Kaya po kung meron mang mga maling desisyon na ginagawa ang ating mga anak, bilang magulang, kailangan mong makita ang pagkukulang mo. Tama, sarili nilang desisyon yon, pero may kinalaman ka doon bilang magulang. At nararapat na ito ay ating ihayag sa Diyos. Let us confess that to God. At malalangin ng lubos sa biyaya niya na mailigtas ang iyong mga anak at bigyan ka ng kakayanan na gabayan sila muli. Seryosohin po natin ito mga kapatid, lalo na po sa mga magulang na nandito. Ngayon, tingnan po natin, ano ang naging bunga ng makasalanang pamamaraan nila or solusyon nila? Ano yung naging bunga nun? Verse 36 to 37. Ano nangyari dyan? Ang panganay ay nagdalang tao at naipanganak niya, sino? Si Moab, na siyang ama ng mga Moabita. At yung bunso ay nagdalang tao at nagkaroon siya ng anak, ng pangalan ay si Ben-Ami, na siyang ama ni Amon, na siyang mga ama ng mga Amonita. So there are two countries or salinlahi na naging bunga ng makasalanang pamamaraan nito, ang mga Moabita at ang mga Amonita. Now, I want to take, bigyang diin itong Moabita at mga Amonita kasi ito po ang pinakapunto sa tagpong ito. Ito yung point na pinapakita ni Moses na siyang nagsulat ng Genesis, and basically, ang pinapakita ng Diyos sa mga unang nakabasa nito at ayun ang mga Israelita. Pinapaalam ng Diyos sa mga Israelita na ang mga Moabita at Amonita, hindi mga demonyita mga Amonita na nakakasalamuhan ninyo ngayon ay mula
sa mga anak ni Lot. So yun po yung punto dyan. Now, kailangan nyo makita na sa panahong ito, ang mga Israelita po ay tatawid na papunta sa lupang pangako. Nung isinulat po ito yung mga Israelita na iniligtas ng Diyos mula sa Egypt, tatawid na sila papunta sa lupang pangako. Ito yung situation nito nung sinulat ito ni Moses. At sila ay tatawid na papuntang lupang pangako. Yun yung mga Israelita na unang tumanggap ng salitang ito. Sila po ang binigyan ng Diyos ng salitang ito sa pamagitan ni Moses. At ito yung binigay na impormasyon kung saan nanggaling ang mga Moabita at Amonita na nakakasalamuha nila sa panahong iyon. At para po bigyan ko kayo ng overview, para kasi kailangan natin basahin yung mahabang mga chapters. Pero just to give you overview, ang mga Moabita po at mga Amonita ay kabilang sa mga bansang nagpahirap sa mga Israelita. Sila po ang dalawang bansa na nagpahirap sa mga Israelita sa kasaysayan. If you will go back to history, sila yon. Isa sila. Kasama sila sa mga palaging kaaway ng Israel. At babanggitin ko po ang iilan sa mga tagpong may kinalaman sa kanila. Kung babasahin natin in the book of Numbers, chapters 22 hanggang chapter 24, doon po mababasa natin, hinire ni Haring Balak. Si Haring Balak po ay dating hali ng Moab. Hinire niya si Balaam. Bakit niya hinire si Balaam? Hinire niya si Balaam upang sumpain ang Israel. To curse Israel. Subalit, ginawang pagpapala ng Diyos ang sumpa. And kung ipagpapatuloy natin ang pagbabasa sa chapter 25, nagkasala ang Israel kasama ng mga babaeng Moabita sa Baal ng Peor, kaya nagkaroon ng kahirapan sa kanila. So in chapter 25, di ba, chapter 22, 24, hindi sinumpa ng Diyos ang Israelita. Pero chapter 25, sila'y nagkasala kasi inasawa nila ang mga babae ng Moab, mga Moabita. And sa Judges chapters 3, verse 10 to 11, pinahirapan ng Moab ang Israel sa loob ng 18 taon. And inapi din ni Ammon ang Israel sa loob din ng 18 taong hanggang sa talunin sila ni Jephthah, one of the judges, nung wala pang mga hari ang Israel. Mga judges kasi, hindi sila yung mga hukom. Bagaman nagiging hukom sila, pero judges ang tawag sa kanila, pero sila yung parang mga little savior during the time na wala pang kingdom, wala pang hari ang Israel. Judges ang tawag doon. No? So imagine that. 18 years pinahirapan ng Moab ang Israel, 18 years pinahirapan ng Amonita ang Israel. And in 1 King chapter 11 naman, inilayo ng mga asawang Moabita at Amonita ni Solomon ang kanyang puso tungo sa pagsamba kina Chemosh at Molek na mga Diyos-Diyosan. So inasawa ni Solomon yung mga Moabita at Amonita at dahil doon siya'y sumamba sa Diyos-Diyosan at yun sila Chemosh at si Molek. And sa 2 Kings chapter 3, sinalakay ng Moab at Ammon ng Judah noong panahon ng paghahari ni Jehoshaphat. I think you remember Jehoshaphat, no? Pero again, sinalakay sila. So, those are just mga piling events na nangyari po just to show you na kung paano kinalaban ng mga Amonita at Moabita ang Israel. And sa kabuuan po, kung babasahin natin ang Old Testament, kinondena ng mga propeta ang dalawang bansang ito. Yung Moabita, mga Moabita at Amonita, dahil sa kanilang pagmamataas, pagsamba sa Diyos-Diyosan, sa kanilang kalupitan, at pagkabuot sa mga Israelita na siyang bayan ng Diyos. So that is what you will see in history patungkol sa Moabites at mga Ammonites. Now, sa puntong ito, bagaman hindi po direktang dahil masama ang magulang, masama na ang mga anak. Hindi man ganon, no? Hindi rin naman dahil mabuti ang ama or magulang, mabuti din ang mga anak. Hindi directly ganon ang nangyayari. Pero, pinapakita po nito na ang naging legacy ni Lot. Alam niyo yung legacy? Yung naiwan ba na bakas ni Lot ay
tunay na hindi kaaya-aya. But Lot is a believer. Siya'y mananampalataya, siya'y ligtas. But dahil sa kanyang pagpapahintulot ng kanyang sarili ay ma-impluwensya ng mundo at kanyang mga pamilya, tingnan nyo ano nang naging legacy niya. Hindi kaaya-aya. Si Lot po ay matuwid na tao, siya ay ligtas, pero sa kasaysayan, makikita natin na ang kanyang mga inapo, especially, generally speaking, namuhay sa kasalanan. At may kakulangan din siya kung bakit iyon ang nangyari. Dahil nga, malimit, ginagaya ng mga anak ang kanilang mga magulang. And we saw that sa pamagitan ng dalawang anak na babae ni Lot. Yun ang nakita nila sa ama nila eh. Pero alam niyo po ba? Again, that's a warning for parents, no? Kaya kung nakikita niyo ganun, yung mga anak ninyo, huwag niyo lang tingnan na sila yung mga pasaway. Totoo yun, desisyon nila yun. Pero tingnan niyo yung sarili niyo. Kung anong pagkukulang meron kayo. Anong naging magulang kayo. That's a warning. Pero, again, alam niyo po ba, kung ating titingnan ng kasaysayan, again, we're looking at the history, sa kalagitnaan po ng rebeldeng mga inapo ni Lot, pinakita pa rin ng Diyos ang kanyang biyaya. Paano? Paano pinakita ng Diyos ang biyaya niya sa kalagitnaan ng makasalanang inapo ni Lot or mga asalinlahi or anak ni Lot? Ang Panginoong Hesus po ay nagmula din sa lahi nila. Paano nangyari yun? Matutukoy natin ito kung babalikan natin ang kwento patungkol kay Ruth. At yun ang binasa natin kanina. Sana nakinig kayo nang binabasa yung Ruth chapter 4. Hindi na natin kayang basahin yung buong book ng Ruth. But yung book ng Ruth will show us kung paano pinakita ng Diyos ang biyaya niya sa kabila ng makasalanang inapo ni Lot. Si Ruth po ay isang babaeng Moabita. She is a Moabite woman. Mula siya sa inapo ni Lot. Galing siya doon sa makasalanang mga anak ni Lot. At si Ruth ay naging asawa ni Malon. Di ba nabanggit kanina si Malon? Na isang Israelita, and listen, si Malon po ay Israelita mula sa Bethlehem ng Judah. Si Malon ay isa sa dalawang anak ni Elimelech. Kanina, binanggit ito, di ba? So, si Malon, meron siyang kapatid, at tatay nila si Elimelech. Okay? At si Elimelech naman ay asawa ni Naomi. Okay? So, ibig sabihin, si Ruth na asawa ni Malon is, ano tawag dyan? Manugang? Ni Naomi at ni Elimelech. Ano siya? Daughter-in-law. Ano sa Tagalog yung daughter-in-law? Manugang. So si Ruth na Moabita is manugang ni Naomi at ni Elimelech. Sila ay napunta po sa Moab, nasa Moab sila. Kung babasahin niyo yung buong book ng chapter, 4 chapters lang yun, ang ganda ng story. Sila po ay nagpunta sa Moab dahil po sa famine or yung malawakang taggutom. So pumunta sila sa Moab dahil doon. Ngunit, namatay po si Elimelech. Okay, yung asawa ni Naomi, father-in-law ni Ruth. Namatay si Elimelech, namatay din po si Malon. At namatay din po yung isa niyang kapatid. Bale, ang natira po, si Ruth at si Naomi. Sila na lang natira. Okay? Pero, pinili ni Ruth na manatili kasama ni Naomi kaysa bumalik sa Moab. And this is very, paano ko ba ito i-describe? Nakakakilabot yung sinabi niya. May sinabi po si Ruth na nagpapakita ng kanyang pananampalataya sa Diyos. In Ruth chapter 1 verse 16, sabi ni Ruth, kasi babalik na si Naomi sa Judah, sa Bethlehem.
And then sinabi niya kay Ruth na, stay ka na dyan. Hindi mo na kailangang sumama sa akin. Patay na yung anak ko. Sabi niya, parang ganun pong story. Hindi mo na kailangan. Pero tingnan niyo na sinabi ni Ruth. Verse 16, huwag mo akong pakiusapan na kita'y iwan. O talikuran ko na ang pagsunod sa iyo. Kung saan ka pupunta, ay doon ako pupunta. Kung saan ka nakatira, ay doon ako maninirahan. Ang iyong bayan ay magiging aking bayan, and listen to this, at ang iyong Diyos ay aking Diyos. Pinakita dito na si Ruth ay nananampalataya sa Diyos ng mga Israelita. Sa nag-iisang tunay na Diyos. Ito po ay nagpapahiwatig ng kanyang pagtalikod sa makasalanang pamumuhay niya nang siya ay nasa Moab pa. At siya'y sumama kay Naomi pabalik sa Bethlehem. Dito rin natin makikita na pinili niyang mamuhay sa hirap pero sumasamba sa tunay na Diyos. Kaysa bumalik sa saganang buhay sa Moab pero sumasamba sa Diyosan. You see that? Kasi nga, di ba, pumunta sila sa Moab dahil nga sa famine doon sa Israel. Pero no, ginawa niya, pinili niya na mamuhay sa hirap pero sumasamba sa tunay na Diyos. Sa Bethlehem po, si Ruth ay tigakuha lang ng mga uhay. Alam niyo yung uhay? Yung, for example, palay. Di ba pag mag-harvest, gagamit sila ng ano. Di ba may tumatalsik na mga maliliit na mga ano, kasi hindi naman 100% nakukuha. Yung tumatalsik po, kinukuha yun ni Naomi. Ay, ni Ruth. Yun yung magiging pagkain nila. Okay? And alam niyo po ba, ang ibig sabihin po nito, yun nga po, kukunin niya yung mga sobra sa mga ani na mga magsasaka na nahuhulog sa tuwing nag-aani sila at ang ganitong buhay po ay buhay ng mga mahihirap sa panahon na ito. Buhay yan ng mga mahihirap sa panahon ito. Pero po, sa soberanong biyaya ng Diyos, ito po ang ginamit ng Diyos upang matagpuan ni Ruth ang kanyang magiging asawa. Sino yon? Si Boaz. At sila Boaz at Ruth po ang magiging magulang ni Obed. At si Obed po ang ama ni Jesse. At si Jesse po ang ama ni Haring David. At si David po ang ninuno ng Panginoong Jesus. Doon nagpatuloy ang linya ng binhi ng babae na ipinangako sa Genesis chapter 3, verse 15. At sa katunayan, kung babasahin natin ang mga salinlahi na nilista ni Matthew, di ba, meron siyang genealogy. Binanggit niya doon sino? Si Ruth. Nakikita niyo sa genealogy ni Matthew? Chapter 1 ba yun o chapter 3? Luke ata, chapter 3. No? Chapter 1 sa Matthew, makikita niyo doon si Ruth. Pinapakita po nito ang biyaya ng Diyos sa lahat ng tao, sa lahat ng bansa. At pinapakita rin po dito na ang Diyos lang din talaga ang makapagliligtas sa mga naliligaw nating mga kapamilya. Again and again, ang Diyos lang po. At dagdag pa dyan, gusto ko rin pong makita ninyo na di ba nangamba ang mga anak na babae ni Lot? Balik tayo ulit sa dalawang anak na yon. Di ba nangamba sila? Na magwawakas ang kanilang angkan? Tandaan nyo? Naghangamba sila na magwawakas sa kanilang angkan matapos ang pagkawasak ng Sodoma. Di ba sabi ng mga anak niya, matanda na si daddy, matanda na si tatay Lot. Wala din tayong asawang lalaki. Sumiping tayo sa kanya para mapanatili ang binhi ni Lot. Anong ibig sabihin nila doon? Ibig sabihin mapatuloy yung lahi niya. That's the problem. Di ba sabi ko, yun yung suliranin kanina. And sa paniniwalang wala na silang mahanap na mapapangasawa, gumawa sila ng makasalanan at desperadong plano. Tama? Alam niyo po ba, bago maging asawa ni Ruth si Boaz, naharap din siya sa parehong sitwasyon. The same situation, mga kapatid. Di ba nga po, namatay ang asawa ni Naomi?
na si Elimelech at ang kanyang mga anak na lalaki, si Malon na asawa ni Ruth, pati yung isa niyang anak na lalaki din, namatay din. Kaya po, ibig sabihin, wala nang tagapagmana upang mapanatili ang linya ng kanilang pamilya. Yun din, the same problem, na hindi na magpapatuloy ang lahi. Ngunit, hindi gaya ng pinagmulan ni Ruth, na anak ni Lot, na gumamit ng panlilinlang at kasalanan. Si Ruth po ay nagtiwala sa Diyos ng Israel. Tapat niyang inalagaan si Naomi. Sinunod ang marangal at naayon sa kautosang paraan ng paghahanap ng kamag-anak na tutubos sa linya ng pamilya. Tandaan niyo yung binasa kanina sa Ruth 4? Di ba, binibenta yung lupa ni Naomi at sinabi doon ni Boaz, pag binili mo to, ibig sabihin din noon, binili mo si Ruth bilang iyong magiging asawa at ikaw yung magiging tagat-pagtubos nila. Alam niyo sila yung mga redeemer kumbaga. Kasi dati po, sa custom ng mga Israelita, kapag may extinct na yung family line, pwedeng may tumubos sa kanila na relative nila. Ganon ang kanilang kaparaanan. But anong sinabi nung isa? Hindi ko kayang tubusin yan. Di ba? Kasi baka masira din yung aking, mana. And that's why, Boaz, sabi niya, di ba siya yung susunod na redeemer kung hindi tatanggapin ng isa. So doon po natin makita ang pagtitiwala ni Ruth na ginawa niya yung pagpapanatili ng linya ng pamilya sa pamagitan ng kaparaanan. Kaparaanan na nilayon ng Diyos. Hindi sa pamaraan ng panglilinlang at hindi sa paraan ng kasalanan. At doon, napatuloy ang linya ng pamilyang iyon at yun ay sa pamagitan ng kanyang naging asawa na si Boaz. Sa ganitong paraan po, mga kapatid, ang kwento ni Ruth ay kabaligtaran ng pinagmulan ni Moab. Nagmula si Moab sa isang malungkot at makasalanang gawa ng tao at sa pamagitan ng paraan ng tao, ngunit sa biyaya ng Diyos, isinaman ng Diyos ang isang babaeng Moabita at iyon po ay si Ruth sa angkan ni David at sa huli sa lahi ng Panginoong Hesukristo. Kaya po sa kabuuan, ang tagpong ito ay nagpapaalala sa atin na may malaking kinalaman ang mga magulang sa kahinatnan ng kanilang mga anak. Totoo yun? Kaya nararapat na sundin ng mga magulang ang layunin ng Diyos para sa kanila at iyon ay gabayan ng kanilang mga anak sa landas ng Panginoon. Mga magulang, kailangan niyong gawin yon. Huwag nawa tayong tumulad kay Lot. No? Huwag kayong tutulad kay Lot na hinayang maimpluwensyahan siya at ang kanyang pamilya na makamundong pamumuhay ng Sodoma. At nakita natin iyon sa naging desisyon din ng kanyang dalawang anak na babae. At pati na rin sa mga Moabita at Amonita na naging bunga nito. They live in a very sinful way. Even naging kalaban sila ng mga Israelita na bayan ng Diyos. Pero, bagaman makikita natin sa kabuuan kung paanong naging corrupt, rebelde at makasalanan ng mga inapo ni Lot, na sa katunayan isa sa mga naging kalaban at pahirap sa mga Israelita na piniling bayan ng Diyos, bagaman nakita natin yon, nakita rin po natin ang mapagligtas na biyaya ng Panginoon sa kanyang inapo, na mula sa mga Moab ay may pinili siyang babae, hindi lang upang maligtas, kundi upang maging bahagi din ng salinlahi na kung saan magmumula ang tagapagligtas. Sa makatuwid, ang katotohanan ito ay magtuturo din po sa atin na kung tayo man ay nabigong gawin ang ating tungkulin bilang mga mananampalatayang magulang o kahit bilang mananampalatayang anak, kung nabigo kayo sa tungkulin ninyo sa inyong pamilya na sila'y hikayatin at turuan sa landas ng Panginoon, nawa ay nakikita din natin dito na ang Diyos pa rin ang may kakayanang magligtas sa ating mga anak o mga kapamilya at sa mga inapo pa natin. May kinalaman ka, pero ang Diyos pa rin ang magliligtas.
Sa kabila ng nakita nating makamundong pamumuhay nila, gaya ng mga Moabita at ng mga Amonita, nawa ay makita natin na ang pag-asa pa rin para sa kanilang kaligtasan ay ang Diyos lamang na siya ring nagligtas kay Ruth na isang Moabita. Kaya po ang hamon sa atin, ginagawa ba natin ang ating mga tungkulin bilang mananampalatayang magulang o mananampalatayang anak, tungkulin sa ating pamilya na sila ay akayin sa landas ng Panginoon? Ginagawa ba natin ating tungkulin? At sa paggawa natin ito, umaasa lang ba tayo sa Diyos na siyang tanging makakapagligtas sa kanila o tinitingnan pa rin natin ang ating mga kakayanan at ginagawa? So yun yung dapat natin pag-isipan. Mga kapatid, alalahanin po natin, ang Diyos lang ang may kakayanang magligtas. Ang ating mga ginagawa ay tanging kaparaanan lamang at hindi dahilan upang iligtas ang ating mga kapamilya. Umasa po tayo sa Diyos lamang para sa ating kaligtasan at sa kanilang kaligtasan. Ito po ang salita ng Diyos. Makinig po ang may pandinig. Tayo po magsitayo.